Yung journey mo sa basketball started sa US. Yes. So, ito ba yung panahon na si Mark Kagiwa nakuha din sa isang, di ba, parang na-scout siya sa US din na naglalaro sa isang community college ba? Nauna yata siya, no? Oo, nauna ako kay Mark. Nauna 1 year. 1 year. So, ganun din ba yung parang paano ka na-scout or saan nagsimula? Actually, kaya naging super close kami ni Mark. Kasi yung journey namin papuntang PBA, halos the same eh. Almost in every aspect. Pero yung kay Mark, sa LA siya. Ako naman sa East Coast. Ako sa Kentucky. I was the only Filipino sa buong high school namin. And kala nga nila ako Chinese eh. Madalas yun, no? Hindi nga nila alam kasi singkit ka. Hindi nila alam na kung saan yung Philippines. Sumikat lang yung Philippines dahil kay Manny Pacquiao. Naging international, di ba? Alam lang Asian ka. Oo. Pero, doon nag-start. I always loved basketball. Nag-try out ako sa high school. Siyempre, last pick ako kasi sa States, pag hindi ka white or black, hindi ka Amerikano. Hindi ka kukunin eh. Kala nila, mahina ka maglaro. Tapos, malate lang ako. Pero nung tryout, I showed na kaya ko. Nakuha ko sa high school. Yun. So doon nag-start yung basketball journey ko. Pero before that, mahilig talaga ako sa street ball. Every day nasa labas ako. I'm playing. Kipaglaro ka? I'm playing pickup basketball all the time. Parang ligan labas dito sa Philippines. So doon nag-start. Street ball. Pero sinong kasi Kentucky, hindi din talaga siya puntahan ng mga nagsa-scout. Usually LA, di ba? Kasi maraming Filipino doon eh. In Kentucky, I think we were the first Filipinos there. So yeah, wala nag-i-scout dun. Konti lang kayo doon. Tapos yung apelido ko, Helterbrand pa. Oo. So diba? Hindi ito nagpinoy agad. Yeah. Nagugulat ba sila pag in-introduce Helterbrand? Who's this brown kid? Yeah, exactly. He's Helterbrand. Yeah. Helterbrand. German pa. Yeah. So paano yung journey mo from high school, college, Kentucky State. Tapos then going to PBA. Yeah. Well, sino nagsabi sa'yo? Ba yun? Yeah, I played 2 years sa Kentucky State, Division 2. Okay. Doon school ni Billy Ray Bates. Siya yung pinaka number 1 player. Si Black Superman. Yun, dito sa atin, pinakasikat na import. Di ba super import yan sa atin? Hinahanap na ngayon nila Charles Barkley yun eh. Tsaka nila O'Neal eh. So shout out kay Billy Ray Bates. I played 2 years there. Problema lang. Maganda naman yung pinakita ko. Pero problema na ako sa party. Nung naging ineligible ako, umalis ako sa Kentucky States. And then, naghahanap na ako ng trabaho. Actually, nakalimutan ko na basketball eh. Kasi kala ko, tapos na yung career ko. So mga kanya, 18, 19? Yeah, I think I was 19 at the time. So nagano na ako noon, naghanap na ako ng job. Naging dishwasher ako sa isang restaurant. Tagahugas ng pinggan, tagalinis ng CR, taga-mop ng floors. Okay naman yung sahod? $30 a day. So that's mga 1.5. 1.5 a day. Nung time na yun, para sa akin, malaki na yun eh. 19 years old. So I did that for 1 year. And kala ko, yun na yung magiging ko. Kung ano pa yung mga next mo. And then, out of nowhere, may nag-invite sa akin sa PIBNA tournament. So, doon naglalaro yung mga Philams. Laro ka? Yun, nag-ano ako doon. Nag-join kasi na-miss ko yung basketball. Tapos, pag ganyan, may bayad yan. Ganun. Yun ang kaya naglaro kasi bibigyan daw ako ng sapatos. So, free shoes. Okay, sige. Maganda yung nilaro ko. May nakita sa akin ng isang scout dun. Si Orlando Hiso. Dating, coach ng cycling team dito sa Philippines. Okay. So, yun. Sabi niya sa akin, kung gusto ko lang maglaro sa PBA. And, to be honest, sabi ko, hindi ko alam yung PBA. Oo. So sabi ko sa kanya,
At kala ko ano lang siya, yung nag-ano lang, yung parang... Nagko-cooking lang. Oo, yun. Kala ko nagko-cooking lang. Sabi, sure, whatever. Yeah, try ko, ganun. Solid na kwentuhan na naman mga boleros. Pero tandaan, hindi dito nagtatapos ang laban. Every game, every highlight, kasama ka dapat. Kaya suportahan nyo na ang teams nyo and be part of the action sa arenaplus.ph. Kita-kits ulit sa susunod na kwentuhan dito lang sa Basket Boleros. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.